separation pay. Ang alam ko, binibigay yan sa mga tinanggal sa trabaho na hindi kasalanan ng empleyado. Eh yan nga yung pag-uusapan natin ngayon sa Payong Kapatid. Gusto niya kasing malaman kung meron pa siyang makukuhang separation pay in case na, alam mo na, umalis sa trabaho. Eh kasi dun sa pinagkatrabahuhan niya, ayaw daw ibigay ng amo niya isang bagsakan yung separation pay nila in case natanggalin sila sa work. So yan pala yung narinig ko, no, na parang every year, ha, nadadagdagan sila ng 15 days worth ng salary. Galing pala yun sa separation pay. Eh, yun naman pala eh. Bakit hindi nila ireklamo? Eh, paano irereklamo? Walang contract. Eh, naku, dapat yan. Ipinaalam nila yan sa BIR. Pa nga, pag binibisita sila ng BIR, tinatago naman sila. Ano? Yun ang Tinatago? Problema. Kung ang jowa nga hinihiwalayan kasi tinatago ka, trabaho pa kaya? Aha! Kaya nga paninuloy ang jowa mo! Bakit ako? Maraming salamat po. Kami nagbabalik po dito sa CIA with BA. Andito po si Mang Cesar ngayon sa Cayetano in Action with BA dahil siya hihingi ng payong kapatid. 16 years lahat-lahat po na nagtrabaho siya sa isang tindahan. Pero after 8 years, siya nag-resign. Pagkatapos ng 6 na buwan na nagpahinga sa kanilang probinsya sa Pangasinan, siya'y bumalik pero doon uli siya nag-apply sa dati niyang trabaho. Ngayon, marami siyang tanong. May kinalaman sa oras ng pagtatrabaho at higit sa lahat, may kinalaman ito sa separation pay. Ito po ang dahilan kung bakit narito si Mang Cesar para humingi ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia. Narito po si Mang Cesar. Cesar, Ate Pia, Kuya Alan. Hello po. Ano ang nais mong ihingi ng payong kapatid? Dito po ako, Kuya Alan, Ate Pia, dahil po sa aking gusto pong tatanong ko po kung may makukuha pa ba akong separation fee po sa aking amo. Kasi 15 days lang po binibigay sa akin. Wala pang benefits. Tapos sobra pa po sa oras. Walang break time. May additional akong tanong, Kuya Cesar, bago namin sagutin. Pero unang-una, sa pag-welcome sa iyo dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, nagpapasalamat kami kasi madalas po mangyari all throughout Philippine history yung sinasabi mo. So thank you for being here kasi nga, yung matututunan natin today, maririnig namin sa iyo at yung payo namin, applicable sa maraming tao to. So, ang una ko pong itatanong, ilan po kayo sa inyong yung sinabi mong tindahan? Bali, 6 kami po, Kuya Alan. Bakit po relevant yung tinanong ko? Kasi po, iba din po ang batas para sa malalaking negosyo at iba din po ang batas para dun sa below 10, no? Ang mga empleyado. Precisely because nga, minsan itong mga below 10, gusto natin mabuhay yung negosyo nila. Having said that, nasa batas kung anong pwede at hindi. So may good news kami at bad news para sa iyo. Pero bago yan, Kuya Alan, para lamang klaro sa mga manonood, ikumpleto natin, mabilisan lamang yung iyong kalagayan. 6 kayong empleyado, 3 ang helpers, 3 ang... Tindera po. Tindera, okay? Opo. 16 years, lahat-lahat ko kayo nagtrabaho. Opo. Tama. After 8 years, kayo po ay nag-resign. Opo, Tito Boy. Okay. Nung nag-resign po kayo, nung nagtrabaho kayo the first 8 years, ang sweldo niyo po ay magkano po? Unang sahod ko po doon, 80 pesos 80. po. 80 per day. Per day Pero po. bawat taon, kayo ini-increasean po ng magkano? 20 pesos po. 20 pesos. 20 pesos. Nung kayo'y nag-resign after 8 years, binigyan ho kayo ng separation pay? Mga 50,000 po. 50. Opo. 50,000 ang nakuha niyo po. Sa 8 years po. Pagkatapos po noon, kayo'y nagpahinga, umuwi ng Pangasinan. Opo. After 6 months, kayo bumalik dito sa Maynila at kayo'y bumalik muli doon sa tindahan Opo. sa Divisoria. Tinanggap Pero po hindi ulit. na 80 sweldo niyo po. Magkano na? 350 po. 350. Opo. Okay. So, And all this time, Kuya Boy, below minimum wage yan. Yes. Oo. Kahit nung una pa. 80 pesos Yes. po yun. Okay. Kayo na ba yung nagbitaw? Kayo nag-resign? Kaya ho kayo nandito kay Kuya Alan at Ate Pia? Hindi pa po. Nandoon pa kayo. Apo. At yun ang dahilan kung bakit nakatakip po ang inyong mukha. Opo. Okay. So, unahin ko na yung bad news. Okay?
Yung bad news, as far as separation pay or retirement pay, no? At magkaiba yon. Sa retirement pay kasi po, pagka, di ba, nag-60 ka, na pwede ka na mag-voluntary retirement or nag-65 ka na mandatory, meron po kasi yung kung magkano makukuha mo na retirement pay. But again, pag doon ka napunta sa mga negosyong less than 10 employees, hindi required yan. So, pwedeng ibigay nung may-ari or nung kumpanya, pero pwede ring hindi kasi hindi required under law. Ang kaibahan kasi, Kuya Boy, ang separation pay naman, by its name pa lang, di ba? Ang retirement pay, meaning pay, may bayad. So, may bayad ka kapag ka ikaw nag-retire. So, retirement is only one way of separating. Separate meaning napahiwalay, di ba? So, ang common sa separation is if you're fired, na-separate ka, when you're fired, kasalanan mo yon. So, pag kasalanan mo, walang separation pay yan. Okay? Pero meron pa nga authorized under the law. Halimbawa po, no? Lumiit ang negosyo ng kumpanya, marami kayong gumagawa nun, so yung tinatawag na redundancy. Pero para naman may panghanap ka ng trabaho or for humanitarian reasons, di ba? Yung batas, merong binibigay na separation pay sa kanya. In your case kasi, wala naman obligasyon yung boss nyo na magbigay ng separation pay. Especially kung ikaw ang nag-resign noon. So, ibig sabihin, kumbaga, liberality niya, dagdag niya na yon. Or siguro, ayaw niyang magkakaso pa, ayaw niya ng maraming usapan, so eto, 50,000. Pero dahil ayaw niya maulit yung 50,000, ikaw na nagsabi, hinuhulog-hulugan na niya. Di ba? But hindi yan required sa'yo. So, yun yung bad news. Ano yung good news? So, eto naman po, pagdating naman po ng minimum wage, break time, yung rest day mo, at overtime, required sa batas yon. So, technically, kung ikaw ay magrereklamo sa labor, sa NLRC, no, kukumputin yon, marirequire siyang ibigay sa'yo. Question, sabi ko kanina, hindi ganyan ka-uncommon. Bakit hindi nagsusumbong yung iba? Sapagkat ayaw nila mawalan ng trabaho dahil alam nila minsan hindi rin kaya ng negosyo or boss nila. Secondly, hindi siya ganong kabilis. So many pick the option of advising yung boss nila o yung kumpanya na ayusin magbayad ng tama. Pero yun nga ang sinasabi namin paulit-ulit meron pong minimum labor standards, katulad ng minimum wage. Okay. Sabi ng batas, magbayad ng minimum wage. Yan ang batas. May exemption. Ang exemption, pag ang negosyo is retail or service establishment. So kung hindi retail ang business, hindi ka kasama sa exemption. Pero yung exemption na yan, ina-apply. Hindi pwedeng sabihin ng may-ari na hindi kami kasama dyan. Ito lang ang ibabayad ko. Oo, kailangan may authorization yan ng gobyerno na tama ka, exempted ka. Yan ay para sa proteksyon ng ating mga kababayan. So, ano ang payo, Ate Pia, Kuya Alan, ang ating maibibigay kay Mang Cesar? So just by coming here and knowing the law, hopefully maraming makapanood. So kahit quietly, no, dapat may awareness, lahat ng nagtatrabaho dun sa mall na yan, o sa lahat po sa inyo na nanonood, na yung lugar nyo ganito din, di ba? Kasi pag alam nung boss nyo na alam nyo karapatan, iilag din siya. Ate Pia? Hanga po ako na inilapit nyo ito dahil sa totoo lang tingin ko baka hindi lang libo, milyong tao ang matutulungan mo na ngayon nagka-awareness dyan sa mga sitwasyon ninyo. And tayo, Kuya Boy, it's our job na manawagan sa mga companies na minimum wage lang yan, di ba? Kailangan i-honor natin yan, including the pati mga overtime pay. Right. And so overtime pay, tapos yung rest day nyo, by law din, authorized requirement ng bawat kumpanya na magbigay ng 1 day rest sa every 6 days. So 1 day rest. Ngayon, nagkakataon naman, katulad nun kung Pasko, di ba, kailangan ng mag-overtime, extra. Pag pinagtrabaho kayo noon and pumayag kayo, ano pa yung, dagdag pa yung bayad nyo doon. Kasi ano yan nagtrabaho kayo sa rest day nyo. Karapatan yung malaman kung ano yung dapat na dagdag na sahod pag nagtrabaho sa rest day o kaya sa overtime o kaya sa holiday na natapat sa rest day at pag nag-overtime pa, patong-patong yung dagdag dapat doon.
Mang Cesar, narinig niyo po ang sinabi ni Ate Pia, ni Kuya Alan. Kami dito sa Cayetano in Action with BA ay tutulong po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Salamat po. Mabuhay po kayo. At sa ating mga ka-CIA, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Bagamat bad news ang natanggap ni Kuya Cesar, good plan naman ang bunga ng payong kapatid ni na Kuya Alan at Ate Pia. Iipunin niya ang kanyang mga advanced separation pay para magamit sa negosyo pagdating ng kanyang pagretiro. Hangad naman sa programang Cayetano in Action with Boy Abunda ang iyong magandang bukas, Kuya Cesar. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Petron Turbo Diesel.